Amen. Yan ang mga susunod na generation po natin. Okay ba yon? Ang church daw na may mga bata, magpapatuloy na church. Amen. Kasi bakit? May mga next generation tayo. Okay? Kaya napakaganda, isang sign po yan na may future po ang ating iglesia dito po sa Turku, Finland. So regards daw, sabi ni Pastor Larry sa inyong lahat, si Pastor Marlene. At one day, pag-pray natin na one day nandito rin sila, makasalamuhan natin sila. Okay, ngayon, nagse-celebrate tayo ng Resurrection Sunday. Di ba? Meron tayong resurrection. Kaya ang ginagamit natin na word, na termino dito is resurrection celebration kasi yun po ang nakasulat sa Bible. It is si Jesus Christ nag-resurrect siya. So hindi po ba kayo natutuwa na si Kristo ay nag-resurrect? Mga kapatid, mukhang mag-uusap pa tayo ng mahaba rito. Gusto ba natin yung church na warm church? Okay, kapag sinabi ko na amen ba kayo, may response po tayo. Hello? Yon, hindi lang tayo tahimik. Huwag natin kunin yung dito na tahimik lang, na wala lang. Napakaganda, responsive din tayo. Okay, galing po kami ng Lati, tinuturo din po natin ito. Kasi ang nakikita nila, kahit sa mother church natin doon, ang ano po nila doon, ang isang comment ng karamihan na comment ng mga kapatiran doon ay sinasabi nila, yung church ninyo, warm siya. Because of these things. Kaya pag sabi nagkamayan. Ngitihan, magngitihan po tayo. Andiyan po ba tayo? Subukan mong sumimangot. Tapos naka-face ka sa cellphone mo. Yan, narinig ko ito kay Pastor Julie kanina. Subukan mong yung Face ID. Alam niyo ba yon? Mukhang hindi niyo alam eh. Yung Face ID, di ba? Subukan mong sumimangot, hindi ka niya ma-pick up. Hindi magbubukas. Pakisabi sa katabi, hindi kapatid. Sabay ngitian mo. Okay? Yan. So, yun. So, the empty tomb, sabi niya dyan, changes everything. By the way, ako po si Pastor Jonathan. Okay? Pastor Jonathan Palitog. Ako, ang aking asawa po, si Pastor Julie. At meron din po kaming isang anak, kaisa-isang bunsong panganay. Okay, ang aming anak si Jayus, nasa likod po siya. So yun po, salamat po na binigyan kami ng pagkakataon ng Diyos na makaparito as a family to serve the church. Okay, nandito po kami bilang lingkod lamang po. Okay, kaya wag nyo kaming gawing Diyos-Diyosan, wag nyo kaming gawing Diyos. Si Kristo ang Diyos. Hindi rin itong church ang tagapagligtas. Hindi po Great Awakening Church. We are not magnifying the name of the church, but we are magnifying the name of the Lord Jesus Christ. Kasi saan ka mang relihiyon, saan ka man, anumang background mo sa relihiyon mo, mahal ka ng Diyos. Meron tayong kaisa-isang tagapagligtas. It is the Lord Jesus Christ. Kaya yun po ang sineselebrate po natin ngayon. Itong araw na to, Resurrection Sunday. Amen. Sabihin natin sa katabi, Resurrection Sunday, kapatid. Yung mukhang nag-resurrect. Hallelujah. Okay? So yun po. Kaya anuman, saan ka man, anuman background mo, mahal ka ni Jesus. At hindi po kami ang tagapagligtas. Si Jesus Christ ang tagapagligtas. Kaya anumang background mo, nandito tayo, magrespetuhan lang tayo sa bawat isa. We respect one another. Anumang background mo, I respect you. And you respect us. Nagre-respetuhan tayo. Hindi tayo nagtitipon para magsitahan, para mag-debate, para kung anong tama. Wala nang ibang tama, maliban si Kristo. Sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So si Jesus Christ lang ang daan. Siya po yung sineselebrate po natin ngayon na nag-rise up, nag-risen siya from the dead. Okay? Siya po ay namatay. Totoo, siya po ay namatay. Pero after 3 days, nabuhay siya muli. Kaya tayo nagse-celebrate ngayon. Marami ng Diyos na namatay, pero hanggang ngayon sila'y patay. Si Buddha patay, si Muhammad patay. I'm not accusing, I'm not condemning any name. Pero ito po'y sinasabi ng Biblia, gusto natin
bigyan ng emphasis na si Kristo, siya lamang po yung Diyos na namatay totoo pero nabuhay muli. Amen po ba? Yun ang Diyos na sinasamba natin. Amen. Yun ang Diyos na sinasamba natin. Kaya nga nagse-celebrate tayo ng matindi. Kasi kung hindi buhay, hindi nabuhay si Kristo, walang saysay ang pananampalataya natin. Kung Diyos nga natin patay, paano niya tayo bubuhayin? Kaya tayo, nung tayo po'y hindi pa nakakilala kay Kristo, patay tayo sa Espiritu. Pero nung tinanggap natin si Kristo, sabi niya sa John 3:3, anong sabi niya doon? Anong sabi niya doon? Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ano yung word na born again? Hindi po pangalan ulit ng church yan. Yan po ang biblical word na tawag doon yung pagtinanggap mo si Kristo, na born in God ka na ipanganak ka. Kaya tayo'y adopted through the Lord Jesus Christ. Anak tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Kaya if you have Jesus, if you have the Son, you have the Father. Hallelujah. Kaya walang makakapunta sa Ama kung hindi siya dadaan sa akin. Kasi sino si Jesus Christ? He is the way. Hallelujah. Wala nang saysay. Wala na ba? Hindi ko ba kailangan yung ano dito? Yung mic ko dito? Hindi na. Direkta na ito. Clear tayo sa sounds natin sa FB page po natin. Okay? So yun po, no? Kaya ang libingang walang laman ay hindi lamang isang sandali sa kasaysayan. Okay? Ito ang punto ng pagbabago sa lahat ng kasaysayan. Kaya ito po hindi lang isang history, pero dito lahat nagbago ang history ng mundo nung nabuhay muli si Kristo. Totoo, sabi niya sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word dwelleth among us. Sabi niya sa John 1:14, yung Diyos nagkatawang tao. Okay, kaya ang Diyos natin na si Kristo, totoo, 100% na tao, 100% na Diyos. Kaya sabi ng Bible, Son of God, sabi ng ibang translation, ay sa ibang book ng Gospel, Son of Man. Andiyan po ba kayo? Bakit yung Diyos kailangan magkatawang tao? Hindi lang siya tao. Dating Diyos na nagkatawang tao. Emi po ba? Andiyan po ba tayo? Pwede ba yon? Pwede. Ang hindi pwede, yung tao na maging Diyos, yun ang hindi pwede. Ang Diyos pwedeng magkatawang tao. Pero hindi siya tao. Hindi lang siya tao, siya po'y Diyos na nagkatawang tao. Bakit? Kasi kukup-kupin niya tayo. Kasi bakit? Di ba? Kasi kung ang tao galing sa unggoy, sana ang Diyos nagpakaunggoy. Hindi. Nagkatawang tao. Naintindihan natin yon. Kasi bakit? Ang ililigtas niya, tayo. Ikaw at ako. Andiyan po ba tayo? Kaya ito po ang ginawa po ni Kristo. Kaya mag-rejoice tayo. Dahil yung pananampalataya natin hindi patay. Buhay na pananampalataya. Amen? Kaya the empty tomb changes everything. Kaya nung nabuhay si Kristo, sabi ko kanina, siya lamang po yung Diyos na buhay hanggang ngayon. Okay? At nung namatay, ang namatay ay yung physical niya. Okay? Hindi yung pagka-Diyos niya. Kaya nung nabuhay siya muli, bumalik siya sa luklukan ng kanyang Ama. To the right hand, in the right hand of the Father. He sit there. Umupo siya. Saan? Sa right hand of the Father. Nag-glorify. Bumalik yung dating glory ng Diyos sa kanya. So yun po. Okay. Luke 24, next slide. Luke 24, 6 verse 7. He is not here. He has risen. Remember how He told you while He was still with you in Galilee. Ito po yon. So naglingkod, na ipanganak, na persecute, nag-ministry, na persecute, na crucify, na buried siya, pero nag-resurrect siya. Okay? At siya po'y nagpunta sa luklukan ng kanyang Ama. Kaya He is not here. Wala na siya sa libingan. Amen ba yun? Yun ang good news. Jesus is risen. Hello! Hallelujah. Buhay si Kristo. Hallelujah. Iwan ko sa inyo, ako, buhay si Kristo.
The Son of Man must be delivered over the hands of sinners, be crucified on the third day, be raised again. Hallelujah. Nabuhay siya muli at hindi na siya pwedeng maipako. Ito ang gusto, ito po ang puso ng ating Panginoon. Nung pumunta si na Mary Magdalene doon po sa libingan, wala na. Kaya lang, the cloth, yung tela na nakapulupot sa kanyang, kasi nung maglilibing ka ng tao noon, sa yungib nila dinadala. At meron silang grave clothes. Yun ang ibinalot. Yung may tela na damit para sa patay. Yung ibinalot sa ulo ni Kristo at saka yung panapin na damit ay na pinandamit sa katawan ni Kristo. Nung pumunta sila, nakita nila yung tela na yon, yung cloth na yon, it was been folded. Emi po ba? Ano yung Tagalog ng folded? Natupi, natiklop. Okay? Sa Jewish culture pala, pagka kumakain ka, sa Jewish culture, pagka kumakain ka, di ba pagka kumakain tayo sa fine dining restaurant, meron bang nakakain na ng ganon? Mahal, di ba? Mahal ang tiklop. So yun po, pag kumakain tayo doon, sa Jewish culture, pag kumain sila, at may tawag or may emergency na kailangan nilang lumabas, matiklop, ditiklop, binabalik nila yung tiklop ng tela, yung pamunas. Alam mo yun, yung napkin para sa lap, para sa dibdib, or para pamunas or sa table. Pagka nandun pa yon, ibig sabihin, huwag mong guluhin. Sa mga servants, huwag niyong guluhin kasi babalik pa. Kaya nung namatay si Kristo, natiklop, ibig sabihin, babalik pa ang Panginoong Jesucristo for the second time around. Hallelujah, Jesus. Kaya ang Diyos natin, hindi lang siya namatay, hindi lang siya nag-resurrect. Ang pangako niya, babalik for second time around. Hallelujah. Amen. Babalikan tayo, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Siguro maraming nagsasabi sa inyo, sinasabi nyo, mukhang pinabayaan ako ng Diyos. Hindi ka pinabayaan ng Diyos. Ang tanungin mo, may relasyon ka ba sa Diyos? Ang tanungin mo, meron ka bang tamang pagsunod sa ating Panginoong Diyos? Kaya napaka-importante ho na magpatuloy tayo sa pananampalataya natin kay Kristo. Kaya ang church na ito, hindi po tropahan dito. Hindi po barkadahan dito. Disciple lang tayo. Transformational po ang church po natin. Amen? Habang sumusunod ka sa Diyos, kasi salvation without transformation is not salvation. Pagka totoo yung pagka-born again mo, yung experience mo, ibig sabihin yung born again, na-experience mo ang Diyos. Kung totoo yon, hindi pwedeng walang bunga. Hindi pwedeng na walang pagbabago. Kaya yung mga dating manginginom dito, hindi ko kayo tinutukan ng baril para tumigil. Tinuruan po namin kayo ng salita ng Diyos at ang kusang nakukonbikta na sa inyo ay ang Diyos. Siya na ang nagsasabi sa inyong espiritu, nagko-convict na sa inyo, mali, mali, mali. Pagka gumagawa ka na ngayon ng mali, parang nakukonbikta, nakukonscience ka na. Andiyan po ba tayo? Kaya, hindi natin sinasabi na, ay, sa church nyo, ang daming bawal. Wala ho kaming pinagbabawal. Sabi ko nga, laklakin mo yung gusto mo, kung kaya mong laklakin ng isang drum, laklakin mo, wala tayong pakialam. Pero ang pakialam po namin yung kaluluwa at yung pagtuturo namin sa salita po ng Diyos. Andiyan po ba kayo? Kaya yung mga maling relasyon, itinutuwid kapag tayo tumanggap kay Kristo na itutuwid. Kasi bakit? Pinagbawal kita? Hindi. Dahil kinunbik kayo ng ating Panginoong Diyos. Andiyan pa po ba kayo? Hallelujah, Jesus. Next slide. Number 1. Bakit yung empty tomb? Ano yon? Nawala. Di ba? Nawala yung katawan ni Kristo. Nag-resurrect na siya. Hindi kayang i-contain ng kamatayan ang katawan ni Kristo. The empty tomb confirms God's promises. Mga pangako ng Diyos. Jesus didn't just rise unexpectedly. He promised it. Sinabi na niya, in 3 days time, magre-resurrect ako. Sinabi na niya ito. Bago pa lang mangyari, nagsabi na. Kaya ito po yung sinasabi natin, ang sinasamba natin, may pruweba tayo.
May record na may Diyos na bumaba. May record na may katawan na namatay. May record na may katawan na nawala. May record na may katawan na lumipad. Saan nakasulat yun? Sa Bible. Andiyan po ba tayo? Kaya napaka-importante po ang pagsamba po natin, ang sinasamba po natin, buhay na Diyos. Buhay. Pakisabi sa katabi, buhay ang Diyos. Lagyan mo naman ng konting, buhay ang Diyos. Hallelujah, Jesus. Matthew 16 verse 21, He must be killed. On the third day, be raised to life. Sinabi na niya, di ba? Sisirain niyo ang templong ito. But in 3 days time, mabibuild up na naman ito na kingdom, ito na templo. Truth. Ano yung truth na makuha natin to? Ano yung mga i-apply natin dito? God keeps His word even when it seems possible. Kaya napaka-importante po, tayo po, anumang pinagdadaanan mo na problema, kumapit ka sa salita ng Diyos. Magtiwala tayo sa salita ng Diyos. Magtiwala tayo sa pangako ng Diyos. Huwag kang kumapit sa patalim, masusugatan ka. Kumapit ka sa Diyos, gagaling ka. Hallelujah. Andiyan po ba kayo? Kaya pag kumapit ka, marami na akong na-meet. Ilang na kami dito sa Europa. Paikot-ikot lang kami dito. Pero ang dami naming nakita. Kumapit lahat. Lahat ng kumapit sa patalim, nasugatan. Kaya kung may problema ka, huwag kang kumapit sa patalim. Kumapit ka kay Kristo, gagaling ka. Andiyan po ba tayo? Andiyan po ba tayo? Kaya mga kapatid, ito'y lumalim sa ating mga puso. Di ba? Sabi niya sa Luke 24 verse 6, ano sabi niya? Remember how He told you. Tandaan natin ang pangako ng Diyos. Tandaan natin ang salita ng Diyos. Ano yung sinasabi ni Kristo? Hindi kita pababayaan. I will never forsake you. I will never leave you. Hindi ka iiwanan ng Diyos. Sa Diyos, hindi ka niya iiwanan. Kaya lang ang tao, sadyang iniiwan ang Diyos. Tapos pagka nagka-problema ang tao, akala ko ba, mahal ako ng Diyos? Mahal ka ng Diyos. Iniwanan mo lang siya. Amen po ba? Kaya ang gagawin natin, kaya reminder ito, the empty tomb. It confirms God's promises na hindi tayo iiwanan. Never tayong iiwanan ng ating Panginoong Diyos. Next slide, application. Paano natin ito ma-apply? Practical application. Okay, written word yon, pero ito, paano i-apply? Trust God even when life feels uncertain. Magtiwala ka sa Diyos. Kumapit ka sa Panginoon. Kasi lahat, alam niyo po ba, lahat ng bagay sa mundong ito, it will never fulfill our emptiness. Sa ayaw mo't sa gusto, may emptiness tayo. Hanggat walang Diyos, walang peace. Hanggat walang Diyos, walang love. Hanggat walang Diyos, there's no forgiveness. How can you forgive one another? How you can forgive other people if you yourself doesn't receive forgiveness from the Lord? If you don't have any experience of forgiveness, you cannot portray it to others. You cannot relate it to others. Emi po ba? Kaya napaka-importante yung maintindihan natin ng Diyos. Di ba? Ma-experience natin na pinatawad tayo ng Panginoon. Ni-receive tayo, tinanggap tayo, niyakap tayo, in-embrace tayo. Para bakit? Para makapagpatawad ka ng iba. Yan ang mahirap na gawin, yung magpatawad ng iba. Sinaksak mo ang puso ko. Hello? Pinukpok mo ng martilyo, sinugatan mo, binuhusan mo ng asido. Grabing pait. Kaya ang buhay natin noon, yung mukha natin di maipinta, papaitan talaga. Kasi kung mapait ang loob, mapait ang labas. Gaano mo man patamisin ang labas, kung mapait sa loob talaga, mapait talaga. Hello? Kaya kailangan natin yung forgiveness ng Lord. Kasi hanggat hindi mo pipili na magpatawad sa iba, wala pong solusyon. Kasi ang pagpapatawad sa iba, hindi mo pinapalaya yung nagkasala sa iyo. Ang pinapalaya mo yung sarili mo. Pastor, hindi mo lang alam ang kwento namin. Sobra sinugatan ako niyan. Yes, tingnan mo si Kristo, sinugatan, pero tayo pa rin ang iniisip niya. Kung lalaban ako na Diyos, paano naman si Jonathan? Wala na tayong pag-asa. Paano na si Jerby? Asan si Jerby? Yan.
Paano na si Jerby? Kung ipaglalaban ko, kung selfish akong Diyos ngayon, ipaglalaban ko ang sarili ko. Isang kidlat nga dito sa sundalong Romano na ito para hindi na niya ako ipako. Ganun lang sana ang gawin ng Diyos eh. Pero hindi niya niligtas ang sarili niya. Hinayaang mahandusa, hinayaan niyang masakripisyo para sa iyo at sa akin. Hindi siya nag-suicide, kusa niyang isinuko ang kanyang buhay alang-ala sa iyo at sa akin. Ganon tayo minahal ng Diyos. Kaya sa pagsunod natin sa Panginoon, seryosohin naman po natin. Kasi seryoso ang Diyos. Kung hindi mo naranasan ang pagpapatawad ng Diyos, hindi mo kayang gawin. You cannot give what you don't have. Hindi mo pwedeng ibigay ang wala sa'yo. Emi po ba? Hindi mo pwedeng ibigay ang love na wala sa'yo. Kung hate ang nasa iyo, hate din ang ibibigay mo. Kung galit ang nasa sayo, may magpapakansel, ikukwento niya ang buhay niya. Talagang anong gagawin mo? Kasi galit din ang nasa iyo. Kung ako sayo, batuhin ko din. Kasi wala kang mailalabas. Andiyan po ba tayo? Kaya yun po ang sinasabi natin. Kaya napaka-importante ngayon na magkaroon tayo ng relationship. Ang tagal na natin sa religion. We respect religion. Pero maganda, ma-inform din tayo. Religion itself doesn't fulfill you. It doesn't satisfy us. But Jesus, having relationship with the Lord Jesus Christ, will fulfill yung vacuum, yung empty, yung hole doon sa puso natin. Kasi lahat ng puso na wala kay Kristo, may butas yan. Gaano mo man lagyan yan ng material, lagyan mo ng iPhone 20, hindi pa rin mafulfill. Lagyan mo mga suot, may mga buaya-buaya, may mga ano pa yun, anong pang mga branded. I'm not against of those things. Kahit ako, gusto kong sumuot din, pero hindi dahil para punuhin ang emptiness ko. Andiyan po ba tayo? Yung hole na yon, yung emptiness na yon na meron ka, ano mang ilagay mo, Rolex, lagay mo ng Nike na sapatos na pinaka-latest, it will never fulfill. Yan ang nangyari sa atin. Kaya sobra tayong nauubos natin yung oras natin makipag-compete sa buhay ng mundong ito. Kaya later on, pagtanda mo, ang masasabi mo, ang buhay sa mundong ito, nakakapagod. Later on, magsasabi sa iyo pamangkin mo, Auntie, Uncle, magpadala ka naman ng panjamming namin dito sa Pilipinas. Isipin mo, kung bigyan mo ng 100, ikaw pa masama. 1,000 na ang hingi doon. Kaya ibig ko sabihin, madali tayong magalit. Diba? Hindi nyo ba alam? Dugo at pawis. O, diba? Alam nyo ba yun? Dugo at pawis. Kasi pagod na pagod ka sa buhay. Kasi akala mo, pagka magkapera ka, malampasan mo yung pera ng iba, mas kompleto ka, mas may natatapakan ka, mas valuable ka. No. It will never fulfill you. Tandaan mo, later on, after 2 days, may mas mayaman na kaysa sa'yo. Mabili mo man yung iPhone 20 kahit wala pa sa market, nag-advance ka na. Ikaw na, after doon na nandiyan na sa kamay mo, later on, after 2 weeks, luma na yan. Ang feelings mo, luma na naman yan. Andiyan po ba tayo? Ang relationship na hindi maisuko sa Diyos, paikot-ikot. 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 Kaya, papait ng papait without Christ. Kaya napaka-importante magkaroon tayo ng encounter with God. Magkaroon tayo ng relationship with God. Bakit ini-emphasize natin ang relationship? Because the Son, sino si Son? Anak ng Diyos. Diba? May relasyon sa Ama. Yun ang pinababa. Hindi angel, hindi created being ang ipinababa. Hindi hayop, hindi kung ano-anong pinababa. Savior ang pinababa. Anak ng Diyos ang pinababa. It speaks of relationship. If you receive the Son, you will have the Father. Kaya relationship, saan ka nababago? Sa relationship. Saan ka nagtatampo? Sa relationship. Pag nagluloko yung anak mo, bakit ka nasasaktan? Kasi anak mo, may relasyon ka.
Subukan mo tumayo dyan sa kalsada. Yung mga taong hindi mo kilala, hindi ka kilala, kahit na magsingayan sa harapan mo, wala kang pakialam. Kahit hindi ka pansinin, wala kang pakialam. Bakit? Wala kayong relationship. Hello? Pero yung best friend mo, hindi ka lang nilike sa Facebook mo. Tatampo ka na. Kasi bakit? May relasyon ka. Hello? Ganon din ang Diyos. Ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng relationship para bakit anakin niya tayo, para bakit para maturuan niya tayo. Kasi hindi niya makukorek ang hindi niya anak. Kaya ang pagkakaroon ng relasyon kay Kristo, nagsisimula sa pagtanggap kay Kristo bilang Ama ng ating buhay. Naintindihan po ba natin? Pakisabi sa katabi, okay ba kapatid? Hallelujah, Jesus. Kaya hold on to His promises during hardship. Stop relying on what you see. Okay? Only on what you see. Huwag kang tumingin lang sa mga nakikita mo. Okay? Kaya hindi tayo pumunta dito sa church pati tignan yung mga perfect na tao. Wala akong perfect po dito. Lahat po kami dito under repair. Kaya kung napunta ka rito, hanapin yung mga perfecto dito. Wala. Wala po kaming ano dito. Andiyan po ba kayo? We are all under construction. Under repair. Parang hospital. Kaya welcome ang lahat na nandito. Okay? Na pumunta dito, welcome. Parang hospital yan. Welcome ang lahat ng klase ng tao. Andiyan po ba tayo? Pero ang ini-encourage natin, tanggapin mo si Kristo bilang ang Diyos at tagapagligtas mo. Yan po ang emphasis ng Resurrection Sunday. Nag-resurrect ang Diyos para magkaroon tayo ng pag-asa. Magkaroon tayo ng pagbabago. Magkaroon tayo ng relationship with the Lord Jesus Christ. Amen. 2 Corinthians 5:7, for we live by faith and not by sight. Hindi na tayo tumitingin na tayo sa Diyos. Kaya nakikita mo yung kulang-kulang dito, tumingin ka sa Diyos. Hindi ka nagpunta rito para tingnan yung mga mali-mali dito. Pumunta ka, tanggapin mo si Kristo at tumingin kay Kristo. Kasi hindi yung katabi mo na yan, hindi yan ang namatay sa'yo, si Kristo ang namatay sa'yo. Hallelujah. Amen. Next slide. The empty tomb defeats sin and death. Okay? The resurrection is victory, not just survival. Kaya yung kamatayan ni Kristo, ibig sabihin, tapos ko na. Ang kamatayan, hindi niya ako naikulong. At ganun din sana tayo. Once na nagkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon, doon natin mararamdaman yung pagtatapos ng Diyos sa mga kasalanan. Kaya yung mga kasalanan sa buhay natin, pag totoo yung tinanggap mo na Kristo, taimtim ka sa puso mo, may pagbabago. Hello. Dati pala mura ka. Dati pala mura ako. Hindi ko alam. Hindi naman ako tinutukan ng pastor ko noon. Kaya lang may pagbabago. Kasi nangungusap na ang Diyos. Siya na mismo. Ito ang hindi natin ma-explain. Bakit sila? Kusa nilang ano? Kasi tinanggap nila ang Diyos sa kanilang mga buhay. Amen po ba? Kaya napaka-importante po ang pagsuko natin sa ating Panginoon. Pakibasa nga natin yung 1 Corinthians 15:55. 1, 2, 3, basa. Kaya asan na, where, O death, is your victory? Hindi nagtagumpay ang kamatayan kay Kristo. Sabi niya, where, O death, is your sting? Okay, alam ba natin yung sting? Kamandag. Kumbaga sa scorpion, sting. Yung ano yan? Yung buntot niya, di ba? May pag na-sting kang gano'n, di ba? Nagkakaroon ng kamandag. So yun po, namamatay. Okay? Pero tayo, dito sa ginawa ni Kristo, tinapos na niya. Dati tayo ang dapat mapako. Dati tayo dapat ang maparusahan. Kasi tayo ang nagkasala. Lagi ko pong inuulit ito na sinasabi, bakit ang tao kailangan niya kasi ang kaligtasan? Kasi ang tao namatay spiritually. Si Adan at saka si Eva, nung nilikha ng Diyos ang tao, sabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa bunga ng puno na pinagbabawal ko. Pag kumain kayo dyan, mamamatay kayo. Nung sinabi ng Diyos kay Adan, hindi niya nakwento kay Eva. Hello? Kaya yan ang problema minsan ng mga mister. Hindi nila nakukwento
Kaya kulang kayo sa kwento. Kaya nasanay si Mrs. na magkwento. Pag ang babae daw gusto magpahinga, ang gusto niya, may kakwentuhan siya. Tama ba yun, mga kababaihan? Pag ang lalaki, ang gustong magpahinga, matulog. Kaya ang lalaki, pag inistorbo mo ng tulog, nagagalit siya. Pero ito nga, ang pagkakaiba ng lalaki. Ang lalaki ang pahinga, matulog. Ang babae, magkwento. Ayun, si Adan, ano nangyari? Natulog. Kinuhanan siya ng Diyos ng kanyang, ang tawag nito, tadyang. At rinecreate niyang babae. Kaya sabi nila ngayon, ang babae daw, ano yun? Women are always right. Bakit? Kasi, ang lalaki, sa English, male, di ba? Basahin mo sa Tagalog, mali. Kaya mga mister, matutunan natin magkwento. Sabihin natin kay Mrs. yung puso natin, yung plano natin, yung agenda natin. Tingnan mo, magaling siyang sa'yo. Tutulungan ka. Amen ba yun? Kaya nung nagkasala sila, kumain sila. Ay yung sinabi ng Diyos na wag silang kakain, kumain sila. Anong sabi ng Diyos? Mamamatay sila pag kumain. Namatay ba sila physical? Hindi. Namatay sila spiritual. Kaya tayo, kung wala si Kristo, patay tayo spiritually. Kaya ang tao dati, spirit, soul, and body. Ano yung spirit para sa mga first-timers? No? Ang spirit, yun po yung galing sa Diyos. Yun po yung breath of God sa putik na nilikha ng Diyos. Diba? Finorm niya, He get a soil, a land, clay, and He breathe. Okay? Nag-breath niya ang hininga sa lupa at nagiging living soul. Okay, yun po, life, spirit, wind. Di ba? Hangin, air. Kumbaga, yun po yun. Kaya, maliwanag ang sinasabi ng Bible na ang tao galing sa Diyos. Sino sa inyo ang naniniwala na ang tao galing sa Diyos? Oh, mukha yung iba, ayaw. Sino naniniwala na ang tao galing sa unggoy? Ako, naniniwala ako na ang tao galing sa Diyos. Ikaw, kung gusto mo, kung galing sa unggoy. Okay, talaga si Alren. Thank you. Salamat ng marami. Okay, thank you very much. Yeah. Nagbubuelo pa naman akong iinumin ko na yan eh. Ewan ko kung saan kinuha ni JC yan. Mahal ko lang yan si JC, kaya anak natin yan. So, balik tayo, no? Kaya tayo, nung nagkasalang tao, namatay spiritually. Ang namatay spiritually, nahiwalay sa Diyos. Kaya nung bumaba ang Diyos sa Garden of Eden, sabi niya, "Where art thou?" Hinanap niya si Adan at saka si Eva sa dating tagpuan, sa dating area. Wala na sila. So, ang sabi ng Adan at si Eva, "Nandito kami, nagtatago kami." Sino ang nagsabi sa inyo na kumain kayo sa pinagbabawal ko? Sabi ng lalaki, "Itong babae na binigay mo." Sabi naman ng babae, "Si Ahas. Tinukso niya ako." Sabi ni Ahas, wala siyang masabi, umamin. Alam niyo yun? Buti pa si Ahas umamin. Kaya tignan mo, pagka may kasalanan, nagtuturuan tayo palagi. Nature ng tao. Andiyan po ba tayo? Kaya ngayon, nung kumain sila, namatay sila spiritually. Kaya ang tao, hindi na siya dependent sa Diyos, nagdi-decide na siya sa sarili niyang isip, will, at emosyon. Kaya bakit natin kailangan ang tagapagligtas? Kasi ginawa lahat ng Diyos. Pinadala niya si Abraham, pinadala niya si Moses, si Jacob, the 12 tribe of Israel, the prophets, the minor prophets, and the major prophets. Pinadala niya ang lahat para ibalik yung relasyon ng tao at ang Diyos. Kaya lang wala, hindi na ibalik. Kaya now is the time
para pababain ng Diyos Ama ang Diyos Anak para tayo magkaroon ng solusyon. Para kung tanggapin mo siya, mabubuhay muli, maidudugtong muli yung spirituality natin. Yung spirit mo, meron ng conviction because of the Lord Jesus Christ. Kaya pag tanggapin mo siya, mabubuhay yung spirit. Ano mang religion na meron ka, pwede basta totoo ka sa puso mo. Amen po ba? Kaya yun po ang importante. Tanggapin natin si Kristo. Amen? Kasi siya lamang ang makapagliligtas at makakabuhay sa espiritu nating patay. Dati patay tayo, kaya wala tayong pakialam. Kahit anong sasabihin natin, makapag-curse, makapagsumpa tayo, wala tayong pakialam. Walang saysay ang buhay. Empty ang buhay. You've done a lot of things in your life and yet you feel empty. Si Michael Jackson, lagi kong sinasabi, multi-billionaire siya. Pero after that, the concert, pagkatapos ng concert, ang problema ni Michael Jackson, pagbaba niya, ayaw niyang bumaba sa pulpito. Kasi bakit? Babalik na naman yung kanyang depression. Kasi yung katanyagan, yung multi-billionaire, it never fulfill him. Amen po ba? Kaya hindi mo kailangan maging multi-billionaire para ma-fulfill. No, it will never. It will never fulfill you. Ang kailangan mo lang si Kristo. Kahit isang sapatos lang ang meron ka, kahit kanan lang, basta may Kristo ka, kumpleto ka. Pakisabi sa katabi, Amen po ba? Yung mga ninunungan natin, wala pa silang tsinelas noon eh. Pero may Kristo sila sa buhay. Fulfilled sila sa buhay. Amen po ba? Kaya ito ang resurrection na pinag-uusapan na natin. Empty tomb, wala na siya doon. Hindi siya patay. Buhay ang Diyos! Amen. Hallelujah, Jesus! Next slide. Sabi niya dyan, stop living in guilt from past sins. Huwag ka nang mabuhay sa guilty na yung mga desisyon mong mali. Ang importante, ang tanungin mo, tinanggap ko na ba? May relasyon na ba ako sa Diyos? Amen. Hallelujah, Jesus. Yung mga nakaraan mo, burado na. Saan? Sa dugo ni Kristo. Sabi niya sa Revelation 12 verse 11, anong sabi niya doon? They overcame Him by the blood of the Lamb. They overcame Satan by the blood of the Lamb. Without the remission of without the shedding of the blood, there's no remission of sin. Kaya ngayon, yung shedding of the blood of Jesus Christ sa cross, di ba tinusok siya sa kanyang tagiliran, binuhos niya yung dugo niya sa ating lahat. Po ba? Ganun ka binalyo. Bakit mamamatay ang isang tao? Gilitan mo lang dito, sa kanyang, anong tawag nito? Pulso. Gilitan mo lang siya dito, tapos igano mo, mamaya mamamatay ang tao pag naubos ang dugo. Kasi, the life is in the blood. Amen po ba? Kaya binuhos niya para sa atin. At kung tanggapin natin si Kristo, the blood of the Lamb, it covers our sins. Kaya hindi na yung kapangitan mo, hindi na yung mga kasalanan mo ang nakikita ng Diyos, ang nakikita ng Ama sa langit, ay nakikita niya yung dugo ng kanyang anak sa puso natin. It covers the past sin ng buhay natin. Amen po ba? Kaya importante ang pagtanggap, importante ang pagsuko. Kahit hindi ka gusto mo tanggapin lang si Kristo, okay na kami. Masaya na ako, makapunta ka lang sa langit, maligaya na kami. Andiyan po ba kayo? Hindi kami after sa membership, pero kung gusto mo, Pastor, gusto ko pang, you are so much welcome naman. Hindi naman kami nagtatakwil. Hanggat gusto mo, gusto rin namin. Amen po ba? Pero kung ayaw mo na, wala din kami magagawa. Kaya ang pagtanggap kay Kristo, hindi para kulungin kayo sa isang simbahan. Ang pagtanggap kay Kristo, malaya tayong magkaroon sana ng relationship, tamang relasyon sa ating Panginoong Diyos. Naintindihan po ba natin? In Christ means, sabi niya, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. From condemnation to identity. It is not just legal, it's relational.
Hallelujah. Relational. Tayo. Kaya tayo nagtatawagan na magkapatidan. Brother and sister. Bakit tayo pa brother dito? Pa sister tayo sa bawat isa. Because we are the family of Christ. Iisa na ang dugo na nananalaytay dito. Hindi na yung type O, type A, type AB, ano ba? Type B, type Q na dugo, hindi na. Type na ni Lord. Pakisabi sa katabi, type ka ni Lord. Amen po ba? Hallelujah. It means you are accepted, not rejected. Kaya hindi kami ito nagre-reject. Maliban na lang kung gusto mong umalis. Wala din kami magagawa. Ibi-bless ka namin. Okay? You are adopted, not abandoned. Ano pa yan? You are secure, not at risk. Hallelujah, Jesus. In Christ, there is security. Kahit ano lang yung meron ka, kahit konti lang ang sweldo mo, basta may Kristo ka, may kapayapaan ka. Hello. You receive the spirit of adoption. Kaya adopted tayo. Kaya kung ang daddy natin, tinanggap natin si Kristo, adopted tayo ng Ama sa Langit through His Son, Jesus Christ. Amen. Kaya lahat tayo magkakapatiran. Amen. Kaya yung kung pinagpala ka ng Diyos ng bahay, kasi dahil magkapatid tayo, bahay ko rin yan. Hello. Kayong mga may kotse na, palakpakan natin yung mga pinagpala ng kotse. Kaya natin dinidedicate yan para bakit? Lord, ito pagmamay-ari mo. Daddy, pagmamay-ari mo ito. Kasi pagmamay-ari ni Daddy, magkapatid naman tayo, kotse ko na rin. Amen po ba? Mukhang hindi maka-amen yung iba eh. Lohya lang naman yan eh. 1 hour, 15 minutes lang naman yung biyahe doon eh. Praise God, nabubuksan na ang Lohya. Nakadalawang Bible study na po tayo doon. Kaya kung may mga kaibigan kayo doon, sa bahay nila Carmina at Mark, sila po yung nagkikater, kaya marami silang na-invite kahapon, nandun po kami, kaya puro biyahe din kami. Pero praise the Lord, na-share po din namin ang gospel, the love of Jesus Christ sa kanila, tinanggap nila si Kristo. At nagsisimula, at gusto ulit nila. Okay? So yun po, you are secure, not at risk. Tayo po'y secured in the Lord. God doesn't see you as a case to judge, but as a child to love. Hallelujah. Amen po ba? Hallelujah. Hindi ka gigiltihin, hindi ka kondimahin ng kalaban, ay ng ating Diyos. Ang kalaban ang nagkokondima. Kaya tingnan ninyo, pagka boses ng condemnation, ay pagka boses ng kalaban, condemnation siya. Pero kung boses ng Diyos yan, ikakaayos mo, ikakabago mo. Amen po ba? Ikakapayapa mo. Amen po ba? So yun po, kaya napaka-importante mga kapatid, ang patuloy sana na pagtangkilik, di ba, ang ginawa ni Kristo sa cross, pinaglaban niya tayo. Gusto niya ma-secure tayo sa Kanya. Amen po ba? Maraming mga takot sa kamatayan. Bakit takot? Hindi ko sinasabi na, sige, anong mangyari, tamaan man ako ng ligaw na bomba, okay lang. Huwag namang ganun. Inaayos mo din, di ba? Kaya lang pag dumating ka sa punto na magkakaroon ka ng departure na sa mundong ito, sana ho alam mo kung saan ka pupunta. Dalawa lang ang nasa Biblia. Dalawa lang ang pupuntahan pag tapos na ang buhay natin sa mundong ito. Langit, impyerno. Wala nang pangatlo. Wala nang ibang option. Yan lamang po ang nakalista sa Biblia. Kaya either you receive the Lord Jesus Christ, pag tinanggap mo si Kristo, pupunta ka doon sa Kanyang luklukan. Pero kung hindi mo tinanggap si Kristo, kahit ang Diyos, wala din siyang magagawa. No option din ang Diyos na tanggapin ka kasi hindi mo nga tinanggap yung daan. Sino yung daan? Jesus is the way, the truth, and the life. If you have Jesus, you have life. If you have Jesus, you have eternal life. Hallelujah, Jesus. Amen.
Sana ang prayer ko, kaming pamilya, kita-kits tayo sa langit. Pakisabi sa katabi, Amen ba yun? Ang tagal-tagal nating nagsama tapos sa bandang huli nalihis. Andiyan po ba tayo? Kaya napaka-importante yung pagpapatuloy, pananatili. Yes, pag tinanggap mo si Kristo, yes, pero meron din tayong responsibility. Meron din tayong accountability. Pag pumasok tayo sa isang relasyon, dapat din faithful ka. Kaya tayo, nung tinanggap natin si Kristo, tapat siya, totoo siya sa kamatayan niya, totoo siya sa pagpapatawad at pagtanggap niya sa atin. Kaya lang, maging tapat din tayo sa Kanya. Amen po ba? Andiyan po ba kayo? Kaya napaka-importante ang pagpapatuloy. Sabi niya sa John 15, remain in me and I will remain in you. Naligtas ka, kaya lang magpapatuloy kang tapat sa Diyos. Hello? Kaya Romans 8:15, okay, next slide. Papunta na po tayo sa pangatlo. The empty tomb gives us new life. Okay. Yung empty tomb, binibigyan tayo ng panibagong buhay. Resurrection is not just about Jesus, it's about us. Yun ang sinasabi ko. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, if anyone is in Christ, the new creation has come. Kaya tayo, nung hindi natin kilala si Kristo, dilim ang buhay natin. Pero nung tinanggap natin si Kristo, na-recreate tayo. Kaya pwede nang magbago. Amen po ba? Dati, bugbog ng pulis, sigaw ng tatay ko, sigaw ng nanay ko, kurot ng nanay ko. Ang daming mga ginawa ng tao sa akin. Mabago lang ako noon, pero hindi nila ako nabago. Ang nakapagbago sa akin, ang Diyos na tinanggap ko. Nung tinanggap ko si Kristo, nag-iba ang isip ko. Nag-iba ang kalooban ko. Naramdaman ko may pag-ibig. Naramdaman ko may tumanggap sa akin. Naramdaman ko may nagpatawad sa akin. At unti-unting nagpatuloy ako sa Panginoon, unti-unting nababago ang aking mga desisyon sa buhay. Ganun po ang totoong tumanggap sa Panginoon. May bunga ng pagbabago. Hello. Kasi kailangan ang Diyos, ang inuuna niyang binabago, hindi yung panlabas. Ang una niyang binabago, yung panloob. Emi po ba? Pag marumi sa loob, marumi din ang lumalabas sa labas. Andiyan po ba tayo? Kaya nga si Kristo, hinaya niyang matusok. Binayaran niya kahit yung loob-looban mo. Kahit yung mga katago-tago mo. Pinakasikreto mo, ikaw lang ang nakakaalam na nangyari sa'yo. Either anuman yon, abuse, physical abuse, verbal abuse, sexual abuse, anumang abuse. Tinusok si Kristo sa tagiliran para pagbayaran na lahat yun. Kapag tinanggap mo si Kristo, kahit gaanong ginawa sa'yo, kaya mo na. Kasi ikaw nga na makasalanan, tinanggap ka ng Diyos. Pinatawad ka ng Diyos, kaya kailangan mo nang magpatawad. Yung nanay ko, nahirapan akong magpatawad dati. Kasi bata pa lang ako, iniwanan ako ng nanay ko. Binigay niya ako sa kapatid niya. Nakikyutan naman yung kapatid niya sa akin. Nung una. Kaya lang, nung nag-asawa na, ginawa niya akong nagkaroon ng anak, nagbago yung treatment niya sa akin. So yun po, ang feeling ko, ang layo ko sa bahay namin. May nanay pala ako. May ganun-ganun. Alam mo yung bata ka, hindi mo ma-explain ang lahat. Diba? Kaya yun ang naging sagabal sa akin. Kaya dumating ako sa punto na nagrebelde ako sa aking mga magulang. Hindi naman po kulang sila sa ipapakain sa akin. Nagrebelde ako kasi parang feeling ko rejected ako. Iniwan ka eh. Pero ito po ang natutunan ko nung dumating si Kristo. Natutunan ko magpatawad. Na-realize ko yung mga mali ko. Lumapit ako sa nanay ko, Ma, patawarin mo ako. Hindi ko na-appreciate yung mga ginawa mo sa akin. Hindi ko na-appreciate yung mga ginawa mong pagmamalasakit sa akin. Hindi ko na-appreciate yung mga pagbibili mo ng mga suot ko, magbago lang ako. Hindi ko na-appreciate yung mga gusto mong dalhin ako sa tagumpay. Hindi ko na-appreciate kasi ang nakikita ko lagi yung mali.
na parang hindi mo ako, parang pinabayaan mo ako. Iniwan mo ako sa ere. Yun ang sama ng loob. Nagagawa ng sama ng loob. It brings you, kung hindi ka maalalayan, kung hindi ka papasukan ng Diyos, ang tendency mo magrebelde. Saan? Sa magulang. Pero ito po, nung tinanggap ko si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ko, nayakap ko. First time kong mayakap ang nanay ko. Na humahagulgul, na umiiyak. Sorry, Mama. Hindi ko na-realize ang mga bagay na to. Sabi ng nanay ko, anak, magpastor lang kayo na 3 na magkakapatid, masaya na ako. Maligaya na ako. Ako na yung pinakamaligayang ina sa mundo. At yun nga, dumating yung punto, nagpastor nga kaming 3. Kaya lang yung kuya ko na kinuha na ng Diyos, dadalawa na kami natira. Pero at least na-fulfill. Pero nagkaroon ng peace, nagkaroon ng kapayapaan, nagkaroon na idugtong, pinag-aralan ko makipag-connect ulit sa mother ko. Kahit medyo maedad-edad na ako noon, pinag-aaralan ko. Diba? Kasi minsan, kahit nandun na ako sa bahay namin, ang tinatawag lang niyang pangalan, yung 2 pangalan ng kuya namin. Kain na tayo. Hindi niya man lang masabi yung Junjun, pakihanap si Junjun. Wala. Yung Nestor lang at sa Kabong, ang tinatawag niyang pangalan. Kaya parang, di ako pinapansin na. Teka, hanggang natutunan ko ngayon na magsugal ng karakrus. Nahuli ako ng nanay ko. Hinahanap ako sa school. Nandun ako, nakikipag-karakrus. Alam ba natin yung mga karakrus? Mukhang madyong ang alam nyo dati. Nakita ko ng nanay ko, pinalo niya yung puwet ko. Anak, uwi na tayo. Yung mga barya, inipit ko sa tsinelas ko. Parang pasimple akong naglalakad na ganito para huwag mahulog eh. Diba? Kaya lang, sa likuan, binilisan ko ng konti, dinukot ko ulit yung coins, nilagay ko sa ko. Nung dumating kami sa bahay, huwag mo nang gagawin yan, anak, pinalo niya ako. Napansin ko, wow, kung gagawa ako ng negative, napapansin ako. Kaya, laging negative ang aking ginagawa. Hanggang natutunan ko ang magdroga. Pumunta na ako sa marijuana, sigarilyo lang dati, hanggang sa naging marijuana. Alam nyo na, tumataas ang dosage kasi niyan. Magsimula ka sa maliit, hanggang hanapin mo yung mas ang kanyang tama. Okay? So yun po, nagsimula ako noon, ayun, gumagawa na ako ng negative, napapansin ako. Kahit makulong ako, mapansin lang ako. Iyon, ang rejection. Gagawin ang lahat, may papansin lang sa'yo. Kahit hindi mo mahal yung tao, may papansin lang, may magsasabi lang, pogi mo. Kahit may asawa ka dahil may nagsabing, pogi ka. Ano? May nagsabi lang na maganda ka. Nabola ka naman. Dahil lang gusto mong punan. Yung rejection na yon, na hinahanap mo sa nanay mo, hinahanap mo sa tatay mo, hinahanap mo sa asawa mo, at meron kaya mga mister and Mrs. Napaka-importante yung pagsasabi natin, I love you, darling. I love you, mister. I love you, Mrs. Hello? Kung hindi mo sasabihin yan, delikado. Baka may magsasabi sa labas, mas cute kaysa sa'yo. Andiyan po ba tayo? Pastor, nasa Pilipinas naman yung asawa ko, free naman ako dito. Yan nga ang masama. Kahit nandun sa Pilipinas yung asawa mo, textan mo, tawagan mo, I love you, darling. I love you, Mrs. Pag nainis kayo sa bawat isa, huwag mo namang sabihin, inalis mo yung Mrs. ISIS. ISIS na naging ISIS. Alam niyo ba yung ISIS? Kaya napaka-importante yung words. Andiyan po ba kayo? Kailangan gumaling tayo sa rejection. Kasi ang daming naapektuhan sa buhay mo. Kahit bawal, kinakagat mo lang, ma-accept ka lang. Pakisabi natin kay Lord,
Amen po ba? Ganon ka-powerful ang rejection. Yun ang bandage sa buhay ko dati. Kaya I can ma-elaborate ko po sa inyo ang rejection. Gaano ako lumalim sa rejection. I do negative things so that people will validate me. After ka sa validation, after ka sa approval, kaya gumagawa ka ng ganito, ma-accept ka lang. Kaya mga kabataan, magtulungan tayo. Kung dumadaan kayo mga ganito, magkita-kita tayo sa next Sunday. Tama ba yan? Magkita-kita tayo imimit namin kayo extra. Para mag-uusap tayo. Para makipagtulungan tayo kay mami at kay daddy. Hindi na kailangan magrebelde. Umamin lang tayo at tutulungan tayo ng Diyos. Kaya kung may mga kabataan dito, makipag-meet kayo sa amin sa next Sunday. Bago kami makaalis dito, makabalik sa Vienna, magkaroon tayo ng encounter. Magkaroon tayo ng pag-uusap. Okay? Pumunta kayo sa bahay namin, na bahay nila Jessie. Bahay ni Jessie at sa kanila, Sister Liza. No? I hope na nako-coordinate na yun, ano? Mga kabataan. Okay, para we will be meeting together. Bakit ito? Ito yung isang dahilan na bumaba. Kaya nag-resurrect si Kristo. Hindi mo na kailangan mabuhay sa rejection. Amen po ba? Hallelujah, Jesus. Ang daming bunga. Ang daming pinsan yan. Kaya minsan, inggit na. Kasi bakit? Milong yumaman ng kaunti sa barangay niyo. Uy, mas mayaman na yun sa akin. Diba? Kaya doon umaano yung crab mentality na lalo-lalo na sa kultura ng Pilipino. Hello? Amen po ba kayo? Kailangan maayos ito. Kasi ito, nagsama-sama tayo. Puro tayo crab mentality. Naku po, magulo ang church. Kaya natin ini-expose ito, nagalawan ng kalaban, para bakit? Umayos tayo. Kaya natin magpatawaran later sa bawat isa. Amen. Mananatili tayo. Pastor, ang dami palang conflict sa church ninyo. Sabi ko nga, walang perfect na church. At hindi rin ibig sabihin na masama tayong pamilya kung may conflict tayo. Normal sa pamilya, mayroong conflict. Kaya lang ayusin natin ng maayos. Hindi yung bigla ka nang nawala. Ang sundalo, hindi daw namamatay. Kusa na lang nagdi-disappear. Andiyan po ba tayo? Dito pinag-uusapan natin. Kaya lang magpatulong ka din. Amen ba yun? Andiyan po ba kayo? We are a family. Nandito po kami para buuin, hindi para kampihan ng bawat isa. Para kami manentro, para nandun kami. Saan, kumusta, balansihin natin? Kaya mo bang magpatawad? Kaya mo bang tumanggap ng pagpapatawad? At ikaw naman kung hihingi sila ng tawad, kaya mo ba siyang patatawarin? Ganon tayo mag-ayos. Hello? Kaya kung magsusumbong ka lang para magkampihan ka namin, kakausapin muna natin yung isang banda. Other side of the coin. Andiyan po ba kayo? Para bakit? Para ayusin natin. Yan na po, matagal na buhay namin yan. Palaging nag-aayos. At by the grace of God, to God be all the glory, marami po tayong natulungang mga kapatiran. All over Europe and even the Philippines. Amen po ba? Meron na tayong churches din sa Pilipinas from Luzon, Visayas, and Mindanao. At dito, napipenetrate na po natin ang buong Europa. Kumpleto tayo. Marami tayong pupuntahan. Kaya kung magbakasyon kayo, magtanong kayo sa amin. Pastor, pupunta kami sa Spain. Meron tayong GAC Madrid. Meron tayong GAC Mallorca. Meron tayong, Barcelona. Okay, doon sa Madrid, marami pa sila. Mga iba-ibang district, kanya-kanyang church. Pero yung lahat ng church na yun, under po ng Great Awakening Church. Ang mother church po natin, hindi po sa Philippines. Based po tayo sa Austria. Vienna Christian Center Filipino Fellowship, doon po sa Austria. German-speaking siya, kaya lang may international church po doon. Kaya may sumasakop din po sa atin. Kaya tayo naman ay sinasakpupan din namin ang bawat isa dito sa mga suburbs or mga missions natin. Kaya ang head pastor natin dito sa Filipino Fellowship, si Pastor Larry at si Pastora Marlene. Kami po yung associate po nila. Kami po yung assistant pastor po nila. Amen po ba? Kaya ako sinasabi lang ito para makita natin na hindi kami just to exist. Nandito po kami, may connection po tayo.
Amen po ba? Hindi po tayo independent na church. We work together sa mother church at dito at sa mga suburbs missions po natin. Amen po ba? Hallelujah, Jesus. Kaya empty tomb give us new life. Kaya tayo patuloy na magbago. If anyone is in Christ, he is a new creation. Kaya tanggapin natin si Kristo. Para bakit? Ang problema kasi ng tao, nature. Kahit yung anak mo, hindi mo naman tinuruan na magsinungaling yan. Later on, nagsisinungaling. Saan ka kumuha ng tsokolate? Hindi ako kumain ng tsokolate, mami. Hindi mo tinuruan magsinungaling. Kusang nagsinungaling. Anong problema? Nature. Eme po ba? Kaya kailangan yung nature ang mabago. Pagtanggapin mo si Kristo, may godly nature ka na. Hindi ka na sinful nature. Eme po ba? Kaya tayo po, forgiven po tayo. Tinanggap tayo ng Diyos. Pinatawad tayo ng Diyos. Kaya lang magpatuloy tayo. Amen. Next slide. Live with resurrection identity. 2 Corinthians 5:17. You are not improving the old you. You are a new creation. Speak differently about yourself. Think differently about your future. Act in alignment with your new identity. Kaya mula ngayon, wag mo nang sinasabi sa sarili mo, grade 1 lang ang inabot ko. No read, no write pa ako. Paano na ang ang buhay ko. Awang-awa ka sa sarili. Tandaan mo, anak ka ng Diyos. Pakisabi sa katabi, anak ka ng Diyos. Amen ba yun? Think differently about your future. Hindi ka salot ng lipunan. Amen po ba? Ikaw ay pagpapala ng lipunan. Dati si Brother Francis, magulo din ang buhay. Pero dati, sabi niya, iba-iba yung mga nakaranasan niya sa buhay. Pero binago siya ng Diyos. Hindi ko siya binago. Ang Diyos ang nagbago sa kanya. Noon, iba yung hawak-hawak na inumin. Alam ba natin yung inumin sa atin? Yung bilog. Yung gin. Yung marka-demonyo. Di ba may marka-demonyo yun? Di ba? Pagka nakatayo pa, pag nakatayo pa, nananalo yung angel. Di ba nakaganon siya? Hello? Pero pagka tinumba mo na, nanalo na yung demonyo. Si Brother Francis, hindi ako nagpaalam sa kanya, kaya information lang ang masasabi ko sa inyo. Ganon ang buhay niya dati. Pero praise God, tingnan nyo naman, from marka-demonyo to marka-Diyos. Naggigitara na siya. Amen po ba? Di ba? From darkness to light ang ibig ko sabihin. Kaya ngayon isipin mo, sino yan na maggigitara dito? Kung dati, ganun yung buhay niya, tapos maggigitara pa dito, maniniwala ba kayo? Di ba? Di ba yan yung ano? Di ba? Di ba kasama ko lang yan sa ano? Kaya sila binabago ng Diyos. Kaya siya binago ng Panginoon. Kaya tingnan mo, may epekto, mayroong pruweba ang kanyang relasyon sa ating Panginoong Diyos. Andiyan po ba kayo? Amen po ba? Hindi ko sinasabing perfecto siya. Nagkakamali pa din siya. Pero hindi kabawasan. Hindi ibig sabihin, bawas yung pagkaanak niya ng Diyos. Amen po ba? Anak tayo ng Diyos, pero under-repair pa tayo. Pero pwede nang magbago. Hindi katulad noon. Isusumpa mo ang sama ng loob mo. Ayaw mong magpatawad. Parang ang hirap magbago. Pero ngayon na may Diyos ka, iba. Diba? Parang kaya mo nang magpatawad. Dumating na ang pagbabago. Nabuksan na yung spiritual senses mo. Hallelujah, Jesus. Kaya speak differently about yourself. Hindi ka adik. Ako'y anak ng Diyos. Sabihin natin, anak ako ng Diyos. Hallelujah. Kasi minsan mga level sila sa atin. Tayo din, may mga level tayo. Hindi ko kaya yan. Mga ganun tayo. Pero praise God, may relasyon na tayo sa Panginoong Diyos. Amen po ba? Hindi man tayo perfect, and yet we are progressive. Amen. Number 4, the empty tomb gives us hope for the future.
John 11:25, I am the resurrection and the life. The resurrection guarantees eternity. Kaya ito po, kaya kapag tinanggap natin siya, meron tayong buhay. Yung nag-resurrect siya, ibig sabihin, meron tayong eternity. Hello. Dalawa lang ang eternity sa Biblia. Eternal life, eternal death. Dalawa lang. Wala nang iba. Kung gusto mo may eternal life ka, tanggapin mo si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas mo. Pero kung ayaw mo ang eternal life, meron namang eternal death. Andiyan po ba tayo? Hindi po biro. Diba? Hindi rin ako nananakot. Nag-i-inform lang po ako sa inyo. At ang pagtanggap kay Kristo, hindi po pilitan. Isa pong desisyon. Dinidesisyonan natin yan. Kasi every time na maggumawa tayo ng dilim at masama, nagde-decide tayo. Eh, pastor, paano na yun? Yung palay naman, lumapit sa manok, paano na yun? Meron bang palay? May, yung palay ba sa inyo, may paa, lumapit sa iyo? Andiyan po ba tayo? Ibig sabihin, involved tayo. May ginawa tayong desisyon. Kaya tayo nakagawa ng mali. Every time na gumawa ka ng mabuti, meron kang desisyon na ginawa. Kaya hindi natin pwedeng ituro ang iba. Ituro natin ang sarili natin kasi nag-decide tayo. Kahit offer lang yan, ganyan. Offer lang ng demonyo. In-offer lang ni Satanas kay Adan at kay Eva. Kainin nyo ito, maging Diyos kayo pag kinain nyo. In-offer lang, tinanggap naman. Ang pagkakamali, yung pagtanggap ng mali. Hindi sila nagdepende sa Diyos. Tama ba ito, Lord? Sana nagtanong sila eh. Lord, tama ba ito? Sinasabi ni Ahaz, tama ba ito, Lord? Ganon sana ang tao kasi noon eh. Dependent sa Diyos eh. Kaya lang, may tukso. Sa mundong ito na kinagagalawan natin, lalo na dito sa Finland, maraming tukso. Hello. Oh, mukhang hindi kayo kumbensado na maraming tukso, kapatid. Pwede mong sirain ang pamilya mo. Madali ang magwasak. Pero ang hirap ng magbuo. Ang daling gumawa ng mali at kasalanan. Kaya lang ang tagal ang repair. Sa 20 minutes lang na kaligayahan, pwede mong masira ang kabuuan ng pamilya mo. Andiyan po ba tayo? Amen po ba? Kaya mga kapatiran, kumapit tayo sa Diyos. Tutulungan tayo ng Diyos. Hindi sinasabi ng Diyos na tanggapin natin siya at wala lang. Sinasabi niya tanggapin natin siya para meron tayong panlaban sa tukso, sa hard times, sa sa trial times, sa mga tough times sa buhay natin. Kakayanin mo kasi bakit? May Diyos ka sa buhay mo. Amen po ba? Wala bang hallelujah sa Lord? Application. Face fear and uncertainty with confidence. Kasi bakit? May relationship ka. Kaya ano yan, pakibalik? Application, face fear and uncertainty with confidence. Live with eternal perspective. Okay, invest in what truly matters. Faith, people, and purpose. Okay, kaya tayo po mag-invest tayo. Kaya salamat po sa puso ng bawat isa. Gaano man kalayo ang travel nyo po rito, pagpalain kayo ng Diyos. Hindi zero ang pagpunta nyo po rito. At hindi tayo nagkokondima. Salamat po. Ang heart po natin ngayon, makonvict tayo ng Espiritu Santo para sumuko tayo sa ating Panginoong Diyos. Okay? So, I'm not saying na tayo po ang tagapagligtas. Si Kristo po. Kaya hindi po ako ang tinatanggap nyo. Si Kristo ang tinatanggap po ninyo. Last point na po natin, the empty tomb calls us to respond. Okay, the resurrection demands a decision. Matthew 28:6-7, He is not here. Na-shortcut lang po yung verse na yan. He's not here. Go quickly and tell. Kaya sinasabi ko sa inyo ngayon, mahal kayo ng Diyos. Buhay ang Diyos. Jesus is risen.
Hallelujah, Jesus. Acts 1:8, you will be my witnesses. Kaya ito po ang sinasabi natin, na buhay ang Diyos. May daan na papunta ng kalangitan. May solusyon na yung empty, yung butas, yung vacuum, yung emptiness na meron ka, na hinahanap mo, pilit mong pinupuno ng damit, pera, katanyagan, pride sa buhay, kapalaluhan sa buhay. It will never, never, never fulfill you, kapatid. Unless the Lord fills that vacuum. Hanggat hindi ang Diyos ang nagpuno doon sa aking rejection sa buhay, doon ako gumaling. Kaya ngayon, mas mayaman ka man kaysa sa akin. Mas matalino ka naman kaysa sa akin. Mas mahal pa ang damit mo kaysa sa akin. Mas matangkad ka kaysa sa akin. Mas long hair ka kaysa sa akin. Mas payat ka kaysa sa akin. Nagtutuwa ako sa iyo. Natutuwa ako sa iyo. Nagre-rejoice na tayo sa success ng iba. Hindi ko na kailangan mainggit. Kasi bakit solved ka na? Sa Diyos, solved ka na. Isipin mo yung nagmamay-ari ng mundo, nagmamay-ari ng langit, daddy mo. Hello? Kaya yun po ang sinasabi natin, relationship through the Lord Jesus Christ. The empty tomb is not just to be believed, it's to be shared. Share your faith boldly. Live in a way that reflects Jesus. Be a witness through both words and action. Kaya napaka-importante po yung pagre-response natin sa ating Panginoong Diyos. Sa ating mga first-timers po, gusto ko lang pong i-open po ito. Are you willing na isuko ang buhay nyo sa ating Panginoong Diyos? Willing po ba tayo na tanggapin siya bilang Diyos? Hindi para maging membro sa church na ito. No, no, no. We are not after sa membership. After ako sa pag-uwi mo sa langit. Mas after ako na matanggap mo ang Diyos na lumikha sa iyo at tunay na nagmamahal sa iyo. At kung later on tinanggap mo siya at willing kang magpatuloy sa Panginoon, Pastor, pwede ba akong bumalik sa church para magpatuloy? So much welcome. You are so much welcome. Ayaw ko lang yung parang pinilit ka. Gusto natin kusang loob. Kaya ako sinasabi ito, not to reject anybody, but for you to decide for yourself na magkaroon ng relationship sa ating Panginoon Diyos. Without any fear. Hindi para maging membro dito. Wala kang pipirmahan dito. Ito po'y libre. Regalo ng Diyos. It is grace. Sabi niya sa Ephesians 2 verse 8 and 9, we are saved by grace. Through faith. Through faith. Saan nanggaling yung faith? Sa salita. Kung narinig mo ngayon ang salita ng Diyos, mag-rise up ito and turn it into faith with response to God to receive Him as your Lord and Savior. Ngayon, nagdidiman ang empty tomb calls us to respond. Nagdidiman ito ng desisyon. Are you willing na tanggapin? Sino sa inyo? Lalong-lalo po natin sa mga guests, special guests po natin, mga first-timers po natin ngayon, willing po ba kayo na tanggapin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas? Pwede bang pakiwagayway lang po ang kamay? Okay, 1. Sino pa po? 1, 2. Sino pa? 3. Sino pa po? 4. Sino pa po? Wala na. Tinanggap nyo na ba ang Panginoong Diyos sa buhay ninyo? Tumayo po tayong lahat. Hallelujah, Jesus. Palakpakan po natin yung mga nagtaas. Hallelujah. Tatapusin po natin ito sa isang panalangin. Panalangin po ito ng pagtanggap. Yeah. Pagtanggap sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Ang pagtanggap sa ating Panginoong Diyos, ito po'y ginagawa natin po ito sa isang panalangin. Panalangin ng pagtanggap, okay? At paghingi ng tawad sa ating Panginoong Diyos. Okay ba 'yon? Tayo po ay tumalima, tayo tayo po ay yumuko bilang taimtim na sundan natin itong panalangin ito bilang tanggapin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas po natin sa Resurrection Day.
Hallelujah. Na taon na Resurrection Day ang pagtanggap mo. You are blessed by the best. Natatanggapin mo ngayon sa araw ng linggo na ito po'y sineselebrate natin ang Resurrection Day ng Panginoong Diyos. Pag-alala sa kanyang ginawa. At this is now the best time for you, kapatid, na tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas ng ating buhay. Sundan natin itong panalangin na ito. Panginoong Diyos. Sige, sumunod po tayo. Panginoong Diyos. Sundan po natin kasama yung mga gustong tumanggap sa Panginoong Diyos. Okay? Ulitin din natin kahit tumanggap na kayo sa Panginoon, to support sa mga gustong tumanggap ng mga first-timers natin. May 4 po na nagtaas ng kamay. Sige, sabihin natin, Panginoong Diyos, salamat sa mensahe ng kaligtasan. Patungkol sa relasyon sa Diyos. Sa oras na to, patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkakasala. Sa lahat ng aking pagkukulang, patawarin mo po ako, Panginoon. At mula ngayon, tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po, Panginoong Jesus, sa pagpapatawad mo sa aking kasalanan, sa pagtanggap mo sa aking pagkatao, at pagyakap mo sa akin bilang anak ng Diyos. Salamat, Jesus. Mula ngayon, tatay na kita. In Jesus' name, Amen. Okay? Sa oras na ito, mag-respond tayo, katulad ng mensahe po kanina. Kung gusto nyo na apoyan kayo ng Panginoon, gusto natin, maranasan natin ang presensya ng Diyos. Gusto natin, mahipo tayo. Hipuin ng Diyos ang puso natin. Lumapit tayo sa harapan para ipagpipray po namin kayo ng haplos ng Panginoong Diyos. Kung nalulungkot ka ngayon, kung humaharap ka ng pagsubok ngayon, kung may problema kang matindi, lumapit ka kay Kristo. Ano mang mga struggles mo, wala ka pang trabaho, wala ka pang bahay, ano pa yung mga challenges mo dito sa Finland, lumapit ka kay Kristo. Huwag kang kumapit sa patalim. Kumapit ka ngayon kay Kristo. Kaya binubuksan namin ang dorngawan, binubuksan namin ang altar, at tayo po'y lumapit para sa ating Panginoong Diyos. Bilang tanda ng pagsuko, pagbibigay ng ating mga alalahanin, ng ating mga kabigatan, mga challenges, trials sa ating buhay, ibigay natin sa ating Panginoon. At ipagpipray namin ang presence ng Diyos na patuloy kang aliwin, palakasin, patatagin, hallelujah, sa iyong pananampalataya. Thank you, Father. As we sing this song, lumapit po tayong lahat. Hallelujah, Jesus. Come to the front sa mga gustong mag-respond sa ating Panginoong Diyos. Ako'y di na bibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di na bibitaw sa iyong tawag. Taas natin ating mga kamay. Puso ko Tanda ng pagsuko at pagtanggap. ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Kung habang nakita mo na sa akin ay ninais mo, di ko inakalang ako Ang pinili mo. kahit sa madilim
Hallelujah, God. Habang tumutugtog ang mga instrumento po natin, taas natin ating mga kamay. Father God, in the name of Jesus Christ, ang aming mga kapatiran, dumadaan man kami sa pagsubok, dumadaan kami man sa trials, dumadaan man kami sa hirap ng buhay, dumadaan man kami sa mga proseso, dumadaan man kami, Panginoon, O God, sa narrow road. Lord God, palakasin mo, patatagin mo ang bawat isa. Sige, isuko natin ang ating mga trials sa buhay. God, binibigay ko sa iyo ang mga hinaharap ko ngayon. Binibigay ko ang pamilya ko. Binibigay ko ang aking pag-aaral. Binibigay ko ang visa ko dito. Binibigay ko ang trabaho. Binibigay ko anumang sitwasyon mo sa buhay. Ibigay mo sa Diyos. Hallelujah. God, sa oras na ito, dumaloy ang kapangyarihan ng Diyos. Patatagin mo. Tumaas ang fear of the Lord para maging matatag ang bawat isa, Lord God. Hallelujah, God. Thank you, Lord. Hindi ka kinakalimutan ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mahal tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Kaya God, sa oras na ito, Lord, lukuban mo kami, Panginoon. O God, ng presensya ng Diyos, dumaloy ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa. Hallelujah! To God be all the glory. In Jesus' name we pray. Sa iyong yakap, ako'y di na bibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di na bibitaw. Sa iyong tawag, sa iyong tawag. O ikaw, ginawa mo ang lahat. Kahit di man ako tapat, pag-ibig mo sa akin ay sapat. Nanila mo sa akin ay Ninais mo. di ko inakalang ako. Ang pinili mo Kahit sa madilim kong daan, nawag ang aking pangalan, inang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di na bibitaw. Sa iyong tawag, puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Hallelujah, God. Thank you, Lord, sa yakap mo, Panginoon, O God. Lord, thank you, Father God, sa pagtatapos namin, O God, sa araw na to, na tinanggap ka namin sa aming puso, naranasan namin ng Diyos, Lord God, at Lord, patuloy kami, Panginoon, O God, na manatili sa aming relationship kay Kristo Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Sumigaw tayo ng Amen. Amen! Hallelujah! Please, yung mga onliners natin, thank you sa ating declaration, please. Yung declaration po natin. Okay. Sabihin natin lahat. Hallelujah. Ito po palagi yung pagtatapos natin sa closing declaration po natin. Father, help us to be the people in the church Help us to be the people that you called us to be. A people that always build up and never tear down. That always encourage and never discourage. A people in a church people in the church that take a message of hope take a message of to everywhere we go, to everyone we meet. In Jesus' name. Sabihin natin sa katabi, in Jesus' name. Ayan. Jesus' name. Okay, appear tayo. God bless you. At bago tayo bumalik sa upuan natin, pwede ba magpicturean na tayo kasi nandito rin lang tayo sa harapan? Ha? Okay. May closing song pa pala. Sige, magpicturean na lang muna tayo.
Okay. Harap tayo doon. Sandali. Okay, sandali. Mag-picture muna tayo bago tayo mag-closing prayer. Okay ba yon? Okay. Dito muna tayo para makumpleto tayo. Kasi hindi, dalawang instruction eh. Okay, ayan. Dito na muna kayo, kuya. Salamat po. Okay, kuha ba kami lahat? Dito na kayong tatlo, May at Frida. Faye, sorry. Okay, sige. Yung nasa kusina, please. Pwede ba yung please, yung mga nasa kusina? Okay, mga bata, asan na yung mga bata? Tapos nandun ang mga onliners. Hello mga onliners. Ayun. Thank you for joining us today. Yan na ang ating mga bolilit. King's Kids. Mga King's Kids natin. Ayun. Ayan. Okay. Diyan na ikaw, diyan na. Wala nang tao sa kusina? Hindi ka kita dito. Wala na daw. Okay, picture. Tayo. Sabihin natin, Jesus. Jesus tayo. O, isang kaway. Okay. Ayan. Hallelujah. To God be the glory. Okay, kanta na tayo sa closing song natin. Hallelujah, Jesus. Amen. Buti ng Diyos, ay buti ng Diyos sa akin. Buti ng Diyos, ay buti ng Diyos sa iyo. Okay, humarap tayo sa mga partners natin. Diyos, Kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Okay, magharap tayo. Kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos sa iyo. Diyos, ay buti ng Diyos Sa Kanya. Diyos, ay buti ng Diyos sa Okay. Okay. Pwede ba? Yeah. Pwede, ay sorry. Pwede ba bago tayo kumain, kahit gutom na po tayo, pwede ba na we will celebrate? Kasi it's the resurrection day. Amen. Kaya sasabihin natin, kay buti ng Diyos sa akin. Amen. At pag sasabihin natin na kay buti ng Diyos, humanap ka ng partner mo sa iyo. Diba? Tapos, kay buti ng Diyos, ano natin, humanap tayo sa iba? Sa Kanya. Okay? Magtinginan tayo, okay ba yon? Tapos, kay buti ng Diyos, magtinginan tayo sa lahat. Okay po ba? Amen. Kasi wala po tayo sa funeral service. Nandito po tayo sa resurrection service. Amen po. Amen. Para naman bago tayo kumain, nakapag-connect tayo sa bawat isa. Okay? So, yeah. Come on. buti ng Diyos, buti ng Diyos sa akin. Ay buti ng Diyos, ay buti ng Diyos sa iyo. Diyos, ay buti ng Diyos sa Kanya. Buti ng Diyos, ay buti ng Diyos sa lahat.
Amen. Kay buti ng Diyos sa lahat. Amen. So ngayon po, ina-appreciate natin ang ating worship team. Ina-appreciate natin ang ating mga media team. Ina-appreciate din natin ang children's team. Ina-appreciate din natin kung sino po ang nagdala sa atin ng pagkain sa oras na ito. Ang Rauma team, I think. Yes. Amen po. And of course, we appreciate every one of us dahil napakabuti ng Diyos sa akin, sa iyo, sa Kanya, at sa lahat. Amen po. So pwede po tayong itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Let us pray for our food. Lord, we thank you so much for your goodness, for your faithfulness in the lives of everyone.